Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na Senator Amy Marcos sa Tomistigo. Quadcom bumaliktad na, lagot na, nagkalaglagan na sa Kongreso. At ito pa mga kababayan, grabe, mga puppet ni Tamba, mga sinungaling. Ako yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po yan, ito i-share din po natin itong mga top puppets of the Philippines. Nako, sino-sino kaya itong mga top puppets, no? Tutuwa po ako dito sa nag-post, mga kababayan, dito po sa page ng facetalk.com. May post po siya na top puppets of the Philippines. Nako, mga mga bigating crocodiles, no? Diyan po sa crocodile farm natin, no, mga kababayan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo isa-isa sa inyo para malaman po ng ating mga kababayan. Kasi nakalagay po dito, no vote, never again. Mamaya mga kababayan, ipapakita po natin yan sa ating mga kababayan. At ito pa, ito po yung sinasabi nating tumistigo si Senator Amy, no? Dito po sa kasinungalingan ni Representative Jay Kung-hun, na kung saan sinasabi niya na nagmamadali raw, no, na maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Mamaya mga kababayan, talagang gigil tayo dito kaya Jay Kung-hun, no? Dahil napakasinungaling at hindi natin alam kung ito ba ay natutulog sa Kongreso, or ito ay hindi nakatira sa Pilipinas at ito ay taga-ibang planeta. Bakit niya naman nasabing gustong-gusto na ni Vice President Sara Duterte na maging presidente? Samantalang kung titingnan natin, sa lahat ng anggulo, no, si Vice President po itong gusto nilang i-impeach. Ito nga, naisip ko lang bigla mga kababayan, kung talagang si Vice President gustong-gustong maging presidente sa ngayong panahon, no? Bakit si Vice President ang iniimbestigahan ninyo? No? Kung gusto-gusto niyo maging presidente, dapat kayong imbestigahan. Yung mga tuwadcom, di ba? Kasi pag ganun, lalabas kasi yung niyo, mga baho ninyo, so magiging mabango si Vice President Sara Duterte. Pero iba pong nangyayari, kayo po ang tumitira, kayo ang nanggugulo sa gobyernong ito. Sa totoo lang, yan mga kabayan, sa palagay niyo po ba, ito bang tuwadcom na ito ay siyang source ng kaguluhan dito sa ating gobyerno or hindi? Yan po Well anyway, mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon yan at eto na nga, ipakilala na po natin itong mga top puppets ng Pilipinas, mga kababayan. Ito po ay nakatira sa crocodile farm ng ating bansa. Diyan po sa Kamara. Number 1 po si Chua. 3rd District ng Manila. Ito po si Representative Franz Castro. No? Alliance po ito ng mga teachers. At Robert Barbers, Surigao del Norte. Jefferson Kung-hun, Zambales. Sino pa ba ito? Ito po si Jervil Luestro, Batangas 2nd District po ito. At Joseph Paduano, Abang Lingkod, mga kababayan. Romeo Acop Antipolos 2nd District. Dan Fernandez, District of Santa Rosa, Laguna. At Rog Gutierrez, One Rider Party List. At siyempre hindi pa huli itong pinaka, no? Si Raul Manuel ng Kabataan Party List, mga kababayan. So yan, nakalagay po dito, no vote, never again sa mga taong ito, sapagkat sila po, mga kababayan, ang nagpapahirap, no, sa ating Vice President Sara Duterte. Wala na pong ginawa ang mga taong ito, no? Sabi nga sa nag-comment sa last publish kong kanina na vlog, sabi niya po, magto 2 years na ang investigasyon dito sa kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, investigasyon pa rin. Hindi na kayo natatapos. Kasi hindi pa po di ba? Hindi pa po sinasabi ng master nila na, ops, tigilan nyo na yan, no?
Although sinabi na po ni President Bongbong Marcos Jr. na wag niyo nang pagkaabalahan ang pag-impeach diyan kay Vice President Sara Duterte, no? Although sinabi na po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Pero ang tanong, nakikinig ba ang mga ito? Si Castro nga nagpahayag na no? Sabi niya, no, we are independent institutional body. Sabi niya, magkaiba po ang ating mandato, kayo po sa executive, kami naman sa legislative. Ibig sabihin, ipagpapatuloy mo nila ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nako, mukhang magkakahiyaan pa mga kababayan si Tambaluslos at si PBBM. Kasi hindi sinusunod, no? Si President Bongbong Marcos Jr. ng Kongreso. Ano sa palagay niyong mangyayari? Pero what I'm trying to point out dito mga kababayan, ito po yung mga top puppets, no, ng ating crocodile farm. Sila po. Ulitin ko po para hindi po kayo malito at wag niyo na po itong iboto. May nakalimutan nga po dito Wala po dito si tingnan niyo Wala po dito si Kimbo, wala rin po dito si Abante. Nako, kulang yung listahan ninyo. Dapat sinagad-sagad nyo na po ito. Sino pa ba ang kulang dito mga kababayan? Well, anyway, kung may nakikita kayong wala rito or wala kayong nakikita na dapat nandito, i-comment nyo na lang po mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayan. Alright? So, ito na nga po mga kababayan. Representative Jay Kung Hoon, ginagawang mukhang tanga, mukhang ob-ob ang taong bayan sa kanyang mga pahayag lately. Regarding po dito sa sinasabi niyang nagmamadaling maging presidente si Vice President Sara Duterte. No? Yan, sinuplak at sinigundahan naman po ni Senator Amy Marcos. Nako talaga. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari. Nakita naman daw natin mga kababayan yung pagtatrabaho, no? Ano pagtatrabaho? Pamimigay ng ayuda, trabaho na ba yun? Yun pala yung pagtatrabaho para kay Congressman or Representative Jay Kung Hoon, no? Yung pamimigay ng ayuda ng presidente at ni speaker, no? Trabaho pala yun. No, ikaw rin ang nagsabi siya ba yun? Yung nagsabi na dapat hindi na makisali pa sa pamimigay ng ayuda si Vice President Sara Duterte kasi hindi naman daw niya mandato ang mamigay ng ayuda. Paano na yan? Ikaw, nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Bakit ngayon namimigay pala ng ayuda itong si Tambaluslos? Maging si President. Ano ba ang pagkakaiba? No? Ng mandato ng ating Presidente at sa Vice President. Paras naman po silang sa executive. Diba? Kayo ang tumigil sa pamimigay ng ayuda dyan sa Kamara. Kasi nasa legislative po kayo, di ba? Kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao united na for my candidacy, pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila
ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. O ito, Representative Jay Kung Hun, makinig ka po dito, no? Kung hindi mo naintindihan yung naging statement ni Vice President Sara Duterte, malamang dito po sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos, no? Ay maintindihan mo na yung sinasabi mong kung hindi lang nag-ambisyon. Nako. Maganda nga sana kung nag-ambisyon nung una pa lang no? Para wala nang kaguluhan nangyayari ngayon. Nasa ayos sana ang bansa natin kung talagang nag-ambisyon lang. Si Vice President Sara Duterte, di ba mga kababayan? Sayang nga hindi nag-ambisyon Ngayon, tapos ngayon sasabihin mo nag-ambisyon. Kung nag-ambisyon yan, maganda sana ang kanilagyan ng ating bansa ngayon. Ito, makinig ka po dito kay Senator Amy Marcos. Representative Jay Kung Hun. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong katalo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, So yan mga kaubayan, narinig mo ba yan, Representative Jay Kung Hun, no? Marami ang nag-o-audition para maging vice. Mukhang ngayon, tulog ka pa hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, tulog ka pa rin. Or nasa ibang planeta ka ba, Representative Jay Kung Hun? Para hindi mo maintindihan itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Bumisita po sila. Para makuha daw, or para ma-convince, di ba? Si Mayor yun dati, di ba? Mayor Duterte, no? Sara Duterte, na maging vice niya si Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon, babalik ta rin mo, Representative Jay Kung Hun. Ano naman talaga, oo. Paano kayo makakagawa ng batas? Ito real talk lang tayo mga kabayan. Paano kayo makakagawa ng matibay na batas kung ganyan ang pag-iisip ninyo? Diba? Mga ulyanin kayo. Paano kayo makakagawa ng matibay na batas kung hindi nyo alam yung mga nangyayari sa paligid ninyo? Ano? Imaginary law? Imaginary resolution ang gagawin ninyo para magkaroon ka ng imaginary law? Ako, pag ganun yun mga kababayan, no? Nasa alapaap yata kayo. Representative Jay Kung Hun, sana ay makabalik na kayo sa iyong katawang lupa, no? Para malaman mo ang totoo. Panoorin mo ito si si Senator Amy Marcos, panoorin mo ito. Para nang matauhan ka naman para sabihin mo sa sarili mo, ako ba yung nagsasalita doon? Bakit ko nasabi yun? Diba? Mukhang hindi ako yata yun. Diba?
O, dyan, matatauhan ka na. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Itong nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Department of Justice or DOJ nilinaw na hindi maidideklarang terorista si Vice President Sara Duterte matapos ang magbabanta nito sa kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa asawa nitong si Liza Araneta Marcos maging sa House Speaker na walang iba ko si Martin Romualdez. Ayon pa sa DOJ, ibang proseso at ibang ebidensyang kinakailangan sa pagdideklarang terorista ang isang individual. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tinanggi ng Department of Justice or DOJ na gagamitan nito ang anti-terrorism law para mahabol o ma-freeze ang mga ari-arian at maideklara bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Justice Undersecretary J.C. Andres na isa sa mga iniimbestigahan ng DOJ ay ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa Anti-Terror Act of 2020 or ATA dahil sa pagkakausap sa isang tao na patay ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at asawa nitong si Liza Araneta Marcos maging sa House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Nilinaw ni Andres na hindi ang layunin ng DOJ ay mag-designate ng terorista si Vice President Sara Duterte dahil ang ATA ay hindi lang tumutukoy sa mga akto ng terorismo at sinabi pa ng opisyal na iba ang proseso at iba ang mga ebidensya kinakailangan sa designation ng terorista. Ipinunto din ni Andres na hindi kailangan na maitalaga ng terorista ang isang tao para mapanagot sa ilalim ng Anti-Terrorism Act dahil kabilang sa pinagpaparusahan ng sabing batas ay ang panukala o paghimok na gumawa ng terorismo o pinsala sa buhay ng mga tao. Maaari di mo nang maparusahan sa ilalim ng ATA ang simpleng pakikipagsabuhatan ng dalawang tao para ilagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Inihayag pa ni Andres na walang sinisiro o sinisinuhan man ang DOJ sa kanilang investigasyon kahit pag-aano ka-impluwensya at makapangyarihan ng mga taong sangkot lalo na kung lumabag ang mga ito sa batas. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Mabuhay ka Vice President Sara Duterte, ikaw lang pag-asa ng bayan, mag-ingat ka ni Amy Marcos, blood is thicker than water. Vice President Inday Sara Duterte, stay safe always. Salamat sa makatotohanang husgado sa tunay na paghusga katulad sa mga abogadong may katarungan tulad ni Vice President Sara Duterte na matalinong nagtapos sa abogasyang terror law kaya naisahan sila ni Duterte. Ang galing-galing mo Vice President Sara, tama si Tatay Digong, di niya kailangan ng tulong ka o di niya kailangan na tulungan ka dahil kayang-kaya mo yan. Matalino yan si Inday. We love you Vice President Sara. Ingat po kayo lagi. Out next President ang Republic of the Philippines very very soon." Isa po akong mamamayang Pilipino na nakapanood sa ginawa ng Governing Marcos kung ano-ano ang mga pagkakasala o na ibinibintang ng mga threats nila o kung ano pang pagigipit ang ating mahal na Vice Presidente na ikalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa at ito po ay walang katotohanan. End quote. Congratulations to Attorney Zuleika Lopez at natamo mo ang kalayaan na aming minimithin ng lahat para sa iyo. Panahon naman ngayon upang ating habulin yung convicted congresswoman na naging dahilan ng iyong pagkadidinig ng walang due process. Mabuhay ka, Attorney Zuleika Lopez. Yan! Yan! It's your turn! It's your turn, Franz Castro! Sana talaga mga lords na makasuhan na yung buwisit na Franz Castro na yan. Hindi na makatakas at makulong na sana yan. Ha? Kung umasta itong si Franz Castro, kala mo talaga kung makapag-contempt ng isang attorney, kala mo talaga
So yan mga kabayan, si Mr. Real Talker, pero teka lang, sabi niya kasuhan daw si Franz Castro. Mga kabayan, dilingid po sa ating kaalaman na ito po si Franz Castro ay convicted na, meaning na nadesisyonan na po yung kanyang kasong child abuse mga kababayan. No? Ngayon po ay siya na ay tunay at certified na child abuser. Pero umapila yata sa Court of Appeals itong si Franz Castro. At saka may immunity ba sila? May immunity yata, 'di ba? May immunity ang congressman. So meaning after po nila pag hindi po sila nanalo, sa susunod yan ngayong midterm election, pwede na. Pwede na maghimas rehas itong si Franz Castro. Kaya mga kababayan, isa po yan dito si Franz Castro. Isa po yan sa top puppets mga kababayan. So yan mga karibin natin, kung gusto talaga natin ng pagbabago, wag po natin iboto si Franz Castro para naman, no? Sa susunod na Pasko, yan. Sa susunod po na Pasko, doon na po siya sa likod ng mga rehas magpasko. No? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.